So what's up mga dre, welcome nga sa aking fitness journey in 100 days. So napakaganda naman na nadayuhan natin gym mga dre. So dito lang to malapit sa amin sa Kalumpit. Malapit lang sa may Santa Cruz sa ospital. So sa mga tiga Kalumpit o mga tiga Hagunoy, magtawid mo ng 7-Eleven doon, pasok ka lang. So malapit lang. So maganda naman talaga yung ambience tapos meron pang konting lightning ng sun mga dre. So yun na nga mga dre. Naghilamos na ako kasi usually bumubuhat kami mga 8:30 to 9. So, sa mga gusto nga sumabay sa akin dun sa iba lang ako madalas mag-gym. So, 8:30 to 9 AM ako nagbubuhat. Pag sumabay nga kayo sa akin mga dre, matuturuan ko kayo ng mga tamang form lang para hindi kayo mapilay. Pero kung gusto nyo pa ng mas malalim pang kaalaman dito about sa mga fitness, about sa gym, sa mga nutrition, yung katulad ng mga napapanood nyo, yung nagtatracking. So, i-mention ko dito yung coach yung kapatid. So, siya rin yung nagtuturo sa akin about sa mga nutrition, about sa mga tracking. So, nandito na nga tayo mga dre sa Metropit. So, Metropit nga yung pangalan ng gym na to mga dre. So, ngayon lang kami dadayo, ngayon lang din ako dadayo dito. So, medyo maganda rin yung ambience niya pero medyo bilad lang talaga dito sa labas, lalo yung mga parking ng motor. So, pagpasok mo nga, ganito yung bubungad sa'yo. So, salamin tapos hagdan. So makikita nyo naman mga dre, meron naman sila mga signage kung nasan yung Metropit na gym dito. So akyatin mo lang. So nasa third floor siya mga dre. So maganda rin naman mga dre na nasa taas yung gym, kumpleto sa hangin, tapos hindi masyadong mainit mga dre. So ito nga yung working operating hours nila mga dre. So nandito na tayo sa loob mga dre, sa loob ng Metropit. So ganito nga yung itsura niya mga dre pag nasa loob ka. So sinimulan ko nga yung buhat ko dyan mga dre sa back workout ko. So nag-pull ups ako dyan mga dre. So hindi ko na lang din na video kasi medyo marami talagang tao. Kahit maaga kami, medyo marami talagang bumubuhat. Pagkatapos ko mag-pull ups, nag-roast na din ako mga dre. So sa mga nakakapanood nga sa akin, yung pull ups ko, warm up ko yun sa back. So nakuha ko din yung program na yun doon sa kapatid ko. Pull up sa back, tapos roast. Tapos pagkatapos mga dre, mga lat pull down, ayan, mga seated lat pull down, yon mga kasunod. Tapos ito, final form ko na to. So, nakakuha nga ako ng magandang angulo dito sa pagde-deadlifts, kaya ito lang yung na-video ko. So, kung gusto nyo makita yung mga full form ko, so follow nyo lang ako mga dre, tapos makikita nyo doon, scroll nyo lang yung mga reels ko. So, meron ako mga full form lang back doon o full program mga dre. So, tinuturo ko rin yon yung mga tamang pagbubuhat mga dre, kahit papano, may matututunan naman kayo. Pero nga, pag target nyo talaga na maging bodybuilder about sa nutrition, pwede nyo i-PM yung kapatid ko. So sabi ko nga, i-mention ko siya dito sa comment mga dre. Makikita nyo siya, PM nyo siya. So yun talaga, literal na coach. Pati yung mga pagkain nyo, pwede niya kayong turuan. So yun nga mga dre, nakita nyo, di ba? Katapos ko mag-deadlifts, dito naman. So salamat nga pala sa nagbibideo sa akin dito. So ito lang yung isa-isa kong magandang take sa palagay ko. Kasi yung iba, video ko na lang doon sa sarili ko. So, medyo masarap nga talaga magbuhat dito mga dre. Maganda din kasi may mga machine. So, doon nga sa binubuhatan namin, bakal gym lang yun. Halos mga artificial lang. Pero, yung mga roast mga dre, maganda talaga yun kapag manual ka nagro-roast mga dre. Marami talaga siyang tinatamaan. Kumbaga mga dre, sa squat, ayan, yung mga king of all exercises doon. Yung roast dati mga dre, hindi naman ako nagro-roast pero naturuan na lang din ako ng utol ko. So, malaking tulong sa akin yung roast, napaganda talaga yung likod ko mga dre. Tapos napalakas din yung mga grip ko sa paghatak. So nakita nyo naman mga dre, ayan yung machine. 30 kilo yan mga dre. Yun nga mga dre, wala kasi kami ganito sa gym namin pero maganda talaga mga dre. Sapul na sapul talaga yung gilid ng likod mo. So kitang kita nyo naman yung form mga dre. So sasagad mo mga dre, sapul na sapul talaga. So ito kagandahan mga dre pagka medyo maganda na yung mga gym tapos upgraded na may mga machine na, mas napapadali yung pagbubuhat mo mga dre, mas tumatama. So, pahinga nga tayong konti. So, ganito nga yung itsura niya mga dre. Ayan. About 9:30, nandito na kami. Ayan mga dre. Medyo marami na talagang tao. Kasi natapat din mga dre na holiday yung dayo namin ito. So, nga, konting flex muna tayo mga dre. Dito nga mga dre, sa pagdayo natin na to, tatlong program yung ginawa ko. Sa pagkatapos kong mag-back mga dre, sinamahan ko siya nito sa core mga dre, sa abs. So, superset nga yung ginawa ko dyan mga dre. 12 by 12 lahat yan. So, apat na reps. Yan mga dre, tataas mo lang yung paa mo. So medyo mahirap talaga to pagka beginner. Pwede naman yung tinataas lang ng hanggang dibdib mga dre. So pagka tinataas mo hanggang ganyan mga dre, talagang sapul na sapul, sunog na sunog talaga yung abs mo mga dre. Pagkatapos nga niyan, pahinga ka lang konti, mga 5 seconds. Yan mga dre, scissors. Tapos pagkatapos ng scissors mga dre, ayan naman, parang bicycle. So pahinga-pahinga ka lang ng 5 seconds dyan mga dre, dire-diretso yan, apat.
So, apat din na reps yan, puro 12 mga dre. So, talagang sunog na sunog talaga yung abs mo dyan pagka superset na yan mga dre. So, sa mga beginner, medyo talaga mahirap yan mga dre kasi yung mga gumagawa ng superset, dropset mga dre o kaya superset na tinataasan yung timbang, medyo advanced na talaga yun. Medyo may alam na talaga sa gym mga dre. Kaya kung kaya nyo naman mga dre, pwedeng pwede naman. Pero payo ko lang sa inyo pagka mga superset kayo mga dre, hinay-hinayan nyo lang kasi baka mapilay din kayo, sayang din yung pagbubuhat nyo, sayang din yung bayad nyo mga dre. So nakatapos na nga kami dito mga dre sa pagdayo. So ano pang hinihintay mo? Follow ka na, stay fit, stay healthy, burger kay sa akin.